Ano po itong mga patuloy na lumilitaw na problema, no? Dito pa rin po sa Coco Levy dahil nitong nagdaan may pagkilos na o pagprotesta po nga ginawa itong mga coconut farmers po natin sa DAR. Kaugnay po dito sa dekada po nating problema sa Coco Levy, Sir Ed. Sir Justin, gusto ko lang muna, yung kasi yung June 10 kasi ang naging pagkilos noon ay kaugnay doon sa Agrarian Reform CARP, yung CARP anniversary kasi kung matatandaan natin, June 10, 1987, pinirmahan ni Cory Aquino yung CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program. Yun yung issue namin doon sa DAR noong nakaraan pagkilos. Hindi yun usapin ng Coco Levy. ang usapin ng Coco Levy ay sa ano namin ito sa Senate namin ito pinagahapag noong nakaraang hearing kay Senator Chico Pangalinan. Kailan ito yung nakaraang pang Marso pa, nung Marso 8 pa. Kaya yung nasa DAR ay naiusapin po ng agrarian reform. Yun lang po yung paglilinaw doon. Yes, sir. Dito na nga, dumalo po tayo sa Committee on Agriculture sa pangunguna po ni Sen Kiko. Kamusta po itong naging usapan po natin dito sa Coco Levy Fund, sir? Ito po yung napag-usapan po doon sa Senate na yon, yung Senate hearing. Isa nga ako sa naimbitahan. Ay ang pinag-uusapan doon ay yung implementation ng Coco Levy sa loob ng 5 taon. Mula nung implement nung 2022, 5 taon na, humarap doon yung mga agency, yung 16 na ahensya, para tapos yung bangko, yung merger ng bank, at kinumusta kung ano ang kalagayan na doon sa Coco Levy. So ang nangyari doon sa pag-uusap, walang na-report na positibo yung mga agency kasi ay naasahan namin doon ay itutugon doon sa panawagan ng pagkuha ng Coco Levy, papunla rin ang mga mag-asaka sa niyog at saka sa industriya ng niyog. Maganda po yung introduction mo kanina, ito yung panahon pa ni Pangulong Marcos, ito yung buwis mismo na galing sa mga mag-asaka. Inaasahan namin dito yung pagpapunlad ng mga mag-asaka sa niyog at saka sa industriya ng niyog. Pero mula pa ng panahon ni Pangulong Marcos hanggang sa ngayon, wala pang umuunlad ng mag-asaka sa niyog sa ngalan ng industriya eh. Hirap pa rin yung mga mag-asaka sa niyogan. Yun yung pinaka-inikutan namin punto doon at yung nilabas ko hinaing ng mga mag-asaka. Kasi nakakalungkot yung implementation eh. Yes, Sir Ed. Pero sa ngayon po ba, bakit hindi pa rin po nararamdaman ng mga magsasaka itong benepisyo po ng Coco Levy Fund, Sir Ed? Yan po ang magandang tanong. Kasi ang una po, nung mangulikta po ng Coco Levy, ang pinuliktahan nito yung mga magsasaka sa niyogan. Mula tabing kalsada sa pinakatuktok ng bundok, kinuliktahan ito ng buwis. Automatic yun, pag nagbenta ng Kopras, kahit sa Kabikulan, pag nagbenta ng Kopras, automatic kaltas na noon na 60 centavos pa, naging peso. Wala makakatutol noon. Ngayon, ang paniwaga ng Pangulo noon, kasi isa sa problema ng mga magsasaka sa niyogan, yung mga magnaniyog, paula rin daw nga yung mga magnaniyog at saka industriya ng niyog. Pero ang naging programa ng Pangulong Marcos noon, dalawa lang. Insurance lamang at saka yung scholar. Hindi tinumbok mismo yung pagpapaunlad ng industriya ng niyog. Yun nga namin unang pinunto na manoon pag nanakaw sa usapin ng Coco Levy sa panahon ni Pangulong Marcos. Ngayon, pangalawang punto, na-approve na ngayon yung batas panahon ni Pangulong Duterte, yung 11524 noong 2022. Pero nakalagay sa batas nito, ang sasabi, ang unang may kinabang lang dito at bibigyan ng program, una-una dito, dapat meron kang cooperative. Pangalawa, ay dapat ikaw ay nakarehistro sa National Coconut Farmer Registry na itinatagod ng Philippine Coconut Authority. Tinatanong namin, bakit nung pagbabalik doon lamang sa kooperatiba sa kasakarehistro, samantalang nung kinukuna ng buwis, lahat naman kinuna ng buwis eh. So walang pag-unlad na binabanggit namin dito sa kasalukuyan. Ang dahilan pa, sa halip na yung Coco Levy i-konsentra mo sa programa ng papaulad ng niyoga sa buong Pilipinas, pinaghati-hati mo sa 16 na ahensya. Pinagay mo yung punto sa 16 ahensya, sila mag-i-implement. Halimbawa, mag-request kami ng training, bibigyan ng training, pasilidad. Samantalang kailangan ng tao ay puhunan at kapital, paano paunlarin yung kabuhayan nila at saka yung kukunat industry sa kanayunan. Ngayon, ang masama pa nito, kaya hindi namin alam kung paano talaga ginagastos ito, nagbuo ng Trust Fund Committee. Ang Trust Fund Committee, binubuo ng BBM, National Treasury at saka ng DILG na hindi kasama ng mag-asaka. Kaya hindi namin alam kung saan napupunta yung pera ng mga mag-asaka sa Coco Levy kasi hindi kami kasali. At ang pangit pa dito, mayroon na nga batas, pagbubuo ng IRR, hindi rin kami kasali sa pagbubuo ng IRR. Pero bakit ito kinukulikta ang Coco Levy? Kasali kami.
Pero implementation, hindi na kami kasali at gobyerno na lamang. Nawala nga yung boses namin. Kaya kami ay malaki yung pagdududa na nasaan ang pera ng mga magkasaka sa Niyugan kasi hindi kami kasali sa Trust Fund Committee at sa pagbuo ng programa. Yun yung pinakamasakit sa ngayon sa nangyari sa Cocolib. Kaya nga sabi namin dito, mayroong legal na pagnanakaw ng panahon pa ni Marcos eh. Ngayon, punto namin ngayon, ito, sa Justin, wala pa sa matandang Marcos eh. Ngayon Marcos na, si Bongbong Marcos na. Na-implementation ba lamang Cocolib? Wala eh, wala kami nakikita eh. Samantalang 50 years ito, bilyong piso ang usapin dito eh. Yun yung aming hinaing ng mga magkasaka sa buong Pilipinas. Kasama yung kabikulan nga dyan. Yung Cocolib, hindi pa napapakinabangan ng mga magkasaka natin sa kasalukuyan. Yes po, Sir Ed. Pero aware po ba itong mga magnyunyog, no? Kaugnay po dito sa pondo o malaking pondo para po sa kanilang sektor? Kasi kung aware po sila, ano naman po yung reaction nila, Sir Ed, nung maririnig po na may mga malaking pondo po para sa kanilang sektor? Sa ngayon, base po sa kanilang sitwasyon, hirap po silang pagkasahin yung kanilang kita sa araw-araw, Sir Ed. Ang totoo po nun, malaki na yung sentimento ng mga magsaka natin eh. Kasi alam nila na mayroon silang pera sa ngalan po ng Cocolib. Kasi yung unang implementasyon nito, nagbibigay ng Cocopan Receipt sa mga magkasaka sa Niyugan. Yung Cocopan Receipt, nagbibigay nga PCA. Ibig sabihin, yung Cocopan Receipt na pwede maging pera. Alam ng matatanda natin yan na magnaniyog at alam nilang may pera ang magkasaka sa Niyugan. Ngayon, kung ano sentimento nila, masamahan loob. Marami nang namatay dito mga magkasaka sa Niyugan, marami nang nagkasakit, hindi pa ito napakinabangan nila. At ang masama nga insurance, pag nagkasakit ka, namatay ka, ilang taon na pupunta ka pa sa bayan para kunin mo yung pera mo para sa kabayaran sa iyo, ay lang pabalik-balik na, ang layo ng bukid, ang hirap ng pamasahe, hindi na makuha. Kaya ang sama ng loob ng mga magkasaka natin, kasi dekada na eh. Kung tutusin, bilyong piso nga ito, pero bakit hindi na ibalik sa mga magkasaka? Kaya nga tawag namin dito, ito yung pinag-ugatan na sama ng loob ng mga magkasaka natin sa buong Pilipinas. Kasama yung magkasaka natin yan sa Kabikulan. Kaya nga natutuwa ako dito sa programa na ito na nabigyan kami ng puwang para paabot namin ang aming sentimento kung kaugnay sa programa na to. Ngayon, may sinasami ngayon sa umattend kami sa Senado, yung hearing. Sinasabi doon sa hearing ni Committee on Agriculture nung panahon na yun, ako kung siya pa rin ng Committee on Agriculture kasi nagkabago ng Senado, na maamiyandahan malang yung batas, yung 11.524. Amiyandahan ito sa konteksto na dapat makinabang yung mga magkasaka sa Niyugan. Kasi talaga hindi may kinabang sa batas na ginawa na inapprove ni Pangulong Duterte. Malayo sa magkasaka yung pakinabang doon. Kaya yun ang aming gusto maamiyandahan na direktang pakinabang sa magkasaka dapat yung pag-usapan ng ating gobyerno paano paunlarin ang Niyugan sa buong Pilipinas. Hindi lamang usapin ng individual kundi buong industriya dapat saluhin para umulad yung ating Pilipinas at para umulad yung mga magkasaka sa konteksto ng kanyang pag-gobyerno. Yun ang gusto namin ngayon. Yes po, Sir Ed. Sa ngayon ba, Sir Ed, ang mga magnyunyog po ba natin, sa kabila po ng may malaking pondo po dyan, may mga natatanggap din po ba silang ayuda, Sir Ed? At kung meron man, gaano po ba kalaki o gaano po kadalas itong ayuda po na nakukuha din po nila? Ito nga ang kakatawa dito kayo iba-iba yung implementation ng ayuda. Yung ini-implement ng Philippine Coconut Authority, karamihan diyan ay intercropping. Pagpapatanim ng mga ibang pananim sa ilalim ng Niyugan. At pangalawa, mayroon itong panawagan ng Pangulo sa Malacanang na 100,000 na kukonsidling na bagong binhi na ipatatanim para sa industriya. Yun yung usapin ng ayuda na binabanggit. Ito yung pagpapatanim na pag ikaw halimbawa ay nagtanim ka ng niyog mo, may tawag sila dyan na formulasyon, hindi ko alam matandaan babayaran ka sa una, pero ang esensya, hindi naman kayang paunlarin yung kailangan individual na magasakay kasi ang ayuda maliwanag kasi doon sa purpose, maliwanag doon sa mga community, maliwanag sa pamilya, pero hindi makita sa usapin ng kukulibi. Saka pag kukulibi ang pinagkunan mo ng pang-ayuda, imposible, hindi dapat yun Kasi ang gusto nga natin, industriya ang mangyari, ang paunlarin yung industriya hindi ayuda Yun yung pinabanggit namin lagi. Yung intercropping, okay lang yan, walang problema dyan. Pangalawa, yung usapin ng abono, ay okay din lang yan. Pero ang problema nga, pag napaganda mo yung niyog mo, maganda yung ani mo, kumusta ang presyo ba? Maganda pa man ang presyo. Bagsak nga ang presyo hindi nga kumikita Kahit magkarami ka anihin, ang problema kasi hindi naman yung ani, kundi yung presyo Yun ang problema namin sa kasalukuyan, sa buong Pilipinas yan.
Yes po, sir. Pero kamusta po ba ang production din po ng, coconut o ng niyog dito po sa Pilipinas, sir? Ang produksyon ng nyog, tuloy-tuloy. Obligado eh. Kasi halimbawa sa Neogan, every 3 months ay 45 days ay magkakaroon ng whole nut na eh. O di kayo kopras, 3 buwan yan. Obligado kami ng mga magasaka na magkopras o magbenta ng whole nut kasi kailangan namin. Survival eh. Kung di kami magkukopras, wala kami pang kabuhay, wala kami pagkain. Kaya yun yung binabanggit na binabalikat naman yung sakripisyo at hirap nito sa pagnaniyog. Ang masama pa dito, kung kukumustahin yung pagnaniyog, maliban sa pagkukopras na talagang hindi naman sulit, sa mataas na gastos sa pang-araw-araw na pangailangan ng magsaka sa niyogan. Pangalawa, mababang presyo ng kopras. Pangatlo mismo, yung tagal bago mag-kopras, hindi kayang paunlarin o hindi kayang tumugo sa usapan ng individual na pangkabuhay ng mga magsasaka. Kasi hindi naman araw-araw nagkukopras, ito ikatlong buwan pa eh. Ay ang presyo pa nito. At ang pinakasama pa nito, dahil sa Pilipinas naman ay hindi naman laging normal ang panahon, minsan may bagyo, ay kung tamaan ng matinding bagyo, pag nabuwal ang puno o naputol ang puno, ay magtatanim ka ng panibago, ang tagal ng pagtatanim ay mula 5 taon hanggang 7 taon bago ka uli mag-ani ng niyog. Yung ganun kahirap, ay ibig sabihin sa niyogan, hindi ka agad-agad nakaka-recover yan. Yung pabagsakin ka sa presyo, pabagsakin ka ng kalamidad, patay ang magniyog. Kaya ang magniyog, isa pinakamahirap na mag-asaka ngayon dito sa ating bansa. Yun yung kasalukuyang kalagayan namin. Kaya matindi yung aming pagprotesta dyan. Ang katunayan, nagmarcha nga kami mula Davao to Manila eh. Pinuntahan namin ang Sandigang Bayan, pinuntahan namin ang Kongresista para alam sa kukulibin na ito. Pero hanggang ngayon kasama natin, hindi matugunan eh ng ating pamahalaan ang kabuhay ng mga mag-asaka sa niyogan. Sir, Sir Ed, dito po sa pondo natin, sino po ba yung may responsibilidad? Kanino po ba tayo tatakbo sana para po dito sa pagpupondo? Kasi parang madami po, no? Andiyan po ang Department of Agriculture. Ang programang pinupondohan pa po ng Coco Levy Trust Fund. Andiyan naman po yung PCA o itong Philippine Coconut Authority. Anong mga agencies po ba itong may responsibilidad dito po sa pondo ng Coco Levy Trust Fund? Sir. Una-una po, ang may responsibilidad sa pondo, yung Trust Fund Committee na binabanggit ko. Kasi sila ang nakakaalam kung paano gagastos nasan yung pera at kung magkano yung pera, yung Trust Fund Committee. Siya nangasiwa eh, yung Trust Fund Committee. Sa implementation nito, doon papasok yung mga agency natin. Meron sa TISTA, sa TPWH, 16 pong ahensya yun. Na kapag gusto ng mag-asaka ng serbisyo ng mga ahensya na yan, lalapit lang sila doon. Like halimbawa sa TISTA, ay ibibigay siya ng TISDA training para sa pag-upload halimbawa ng iyong produkto sa lokal, halimbawa coco sugar o di kay BCO training. Ang problema, pag nabigyan ka ng training, magagawa ka ng produkto, sino bibili ng produkto mo naman? Hindi naman kailangan mag-asaka na mag-export ng produkto niya. At dapat mag-export rin nun ay ating gobyerno, ating pamahalaan. So ganun kahirap. Nandun sa 16 na ahensya yung pundo na doon kami lalapit para mag-request ng serbisyo nila. Ang nakakaalam ng pundo kung magkano pa at ilan pa yan, yung National Treasury, ay yung Trust Fund Committee na wala namang magkasaka doon. So nandun ngayon yung usapin. Ngayon, ang masama pa dito, ito yung sasabihin ko na medyo may sama kami ng loob, yung ahensya natin, may pundo na yan eh, mula sa GAA na approve ng Congress. May budget na siya from Congress, bawat ahensya, nadagdagan pa ng pundo mula sa Kukulibi. Ngayon, ang gusto nga sana namin, ang tiyakin na pagpapaunlad namin, magkano ba pataasin ang presyo ng copper para kagyat man lang ay makinabang ang mag-asaka. O pataasin ang presyo ng whole nut para pataasin man lang makinabang agad yung mga mag-asaka. At pataasin ang sweldo ng mga manggagawang bukid sa niyogan. Yun ang gusto namin eh, para matugunan kaagad yung pangailangan pa ekonomiya ng mga mag-asaka sa niyogan. Matugunan yung kanya ng pagpaparal ng anak, pagpapakain sa pamilya, pag may sakit. Yun dapat ang salawin kasi yung insurance na binabanggit yan, yung usapin ng medical support, hindi naman lahat nakakuha ng mag-asaka na kapag hindi ka nakarestro eh. Yun ang masakit ngayon sa usapin ng programa na ito. Sir Ed. So, parang, kumbaga, paano po natin, ano po yung mga efforts na ginagawa po natin? Kasi dekada na po, no? Na, gaya po ng paulit-ulit nyo pong nababanggit, dekada na pong problema. At sa inyo pong pag-iikot sa mga komunidad po ng Magnyog, ano rin po yung madalas po nilang hinaing tungkol po sa implementasyon nitong Coco Levy Fund, Sir Ed? Yeah, una-una, sinasabi ng individual na mag-asaka, sana mapakinggan man na ng gobyerno, itaas man lang ang presyo ng kopras. Itaas man lang ang presyo ng whole nut. Matugunan man lang yung pangailangan nila. Yun ang sentimento eh.
Ang laging dalangin ay itaas ang presyo ng kopras, itaas ang presyo ng whole nut, at magkaroon ng suporta sa pangkalusugan ng mga magsasaka sa niyugan. Yun yung lumilitaw ngayon. Kahit naman ako, ganoon din yung aking sentimento. Ngayon, minsan nga, pag napupunta ko sa mga magsasaka, minsan nahihiya na rin ako eh. Sabi, kahit ano pa nangyari na, sa haba ng ating laban, hindi pa nagkaroon katuparan. Parang nasabing wala kaming ginagagawa. Ay talaga naman napakahirap. So ang problema kasama dito, hindi kayang maintindihan kagad-agad ng ating gobyerno paano kagad natutugunan yung pangailangan pang-araw-araw ng ating mga magsasaka. Kundi ang ibinibigay nga, ulit-ulit din sinasabi nilang, serbisyo ng mga ahensyang yun, doon kayo lumapit at yun ang tutugon sa inyo. Ang kailangan kagad na magsasaka ngayon, paano matutugunan yung mababang presyo ng kopras para kagad maramdaman nila ang suporta ng ating gobyerno. Pataasin ang presyo ng whole nut, pataasin ang presyo ng magagawang bukid sa niyugan. Yun ang kailangan. Ngayon, ay ang problema kasi, inilagay doon sa 16 na ahensya na hindi naman alam ng 16 na ahensya paano yung gagawin nila mismong konkretong paglilingkod sa mga magsasaka sa niyugan. So sabi nga sana namin dito, Ramon Justin, dapat ito ay isang ahensya ng gobyerno na sa ilalim ng ating Pangulo. Na doon mo ilalagay yung magsasaka, doon mo ilalagay yung empleyado ng gobyerno, expert sa usapan ng koko, para paunlarin mo yung koko mula sa barangay, munisipal hanggang pataas. Ang solo program lang na koko program. Hindi mo dapat hinihiwalay sa mga agency para matiyak mo yung pag-unlad ng koko industry sa Pilipinas. Yun ang hinihiling namin. Hindi yun ang in-approve ng ating pamahalaan eh. Kasi siyempre, ibang nilabas ang Committee on Agriculture. Ang inilabas, yun nga, nasabi mo kanina na ibigay doon sa mga ahensya para sila magselbisyo sa mga magsasaka. Hindi naman kami naintindihan masyado ng mga ahensya na yan. Yun yung problema sa baba. Kahit sinong makausap ko mga magsasaka sa Yugan, lagi ang sentimento, kailan pa ba taas ang presyo ng kopras? Kailan pa ba taas ang presyo ng whole nut? Kailan pa ba matutugan kahilingan namin na matatandaan na kami? Yun ang nakalunos-lunos sentimento na narinig natin. Saan ako pumunta ng lugar dito sa Visayas, kahit Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, sir. So sa pagkakaintindi ko po, sir, mas makakabawi itong mga magsasaka po natin kung mas mataas po itong presyo ng kopras kaysa sa pagbibigay po no, ng ayuda, farm inputs o mga pautang po sa ating mga magsasaka, sir. Tama, sir. Kasi yun ang matagal na kasanayan natin ng magsasaka, yung magkopras at presyo nito. Yun ang kinasanayan. Hindi namin kinasanayan. Halimbawa may bangko, may pondo na kukulibi. Sabi mag-apply kami sa bangko. Ay pira na nga namin, utangin pa namin para interesan namin. Pangalo, pag-fill up mismo doon sa requirement ng mga bangko para makautang kami at pang-collateral, hindi namin kahit wala kami pang-collateral eh. Nakakatawang program nga, parang pinipilit ibigay yung program doon isang magkasaka na hindi naman kayang abot isipin yung mga policy ibinibigay ng isang ahensya ng gobyerno sa usapan ng pananalapi. Dapat ito eh. Halimbawa, walang masama. Halimbawa, mayroon tayong programa for industry, tama lang yun. Pero kagya, tugunan mo lang yung presyo ng kopras, tugunan mo lang yung presyo ng whole nut, para kagad-agad maramdaman nila yung pag-unlad nito. Ay mula pa ng panahon ni Marcos, yun pa rin ang problema namin eh. Ulit-ulit eh. Yes, sir. So, nandun yung problema. Kaya gusto ko ipanawagan ito ng diretso. Sana yung Pangulo, sa pangunan ni Pangulong Bongbong Marcos, kung mayroong malaging kahinaan, at talaga na may kahinaan yung pamumuno ni Matandang Marcos kasi scholar lamang nga sa ka-insurance at nasa portal din kampanya. Pinayaman nito, mga krone ni Marcos ay hindi naman kami nakinabang. Dapat i-correct niya ngayon para makinabang ba na yung magsasaka sa niyugan. Yes, sir. So kung yun lang naman po yung kahilingan natin, instead na bigyan po tayo ng ayuda, instead na magbigay po ng mga farm inputs at pautang, itaas itong kopras, bakit hirap po, no? Hirap po tayong pagbigyan ng gobyerno. Ano po yung nakikita po natin kaugnay dito, sir? Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Bakit nga hirap? Samantalang amin naman yun eh. Diba? Ang linaw-linaw eh. Okay lang yung ayuda. Intercapping, walang problema dyan eh. Walang problema dyan. Pero dapat isabay nga yung presyo. Ang tanong nga, tama ka dyan eh. Bakit nga hindi ibigay sa amin? Pira naman namin yun. Ano ba kaduda-dudang hiwaga sa likod niya? Ba't hindi maibigay sa magsasaka? Bakit kailangan papadaan sa mga ahensya? Bakit hindi? Kasi ang pangungulit talaga kasamang justice sa usapin na kukulibi, mula sa barangay, kinunan lahat. Di ibalik yan mula sa barangay at mga magniniyok at di nakaso. Dapat makinabang yung programa ng magsasaka sa barangay hanggang municipal hanggang nasyonal. Ngayon wala eh. Mag-request ka pa.
magbubuka pa ng kooperatiba. Yun ang sentimento na hindi nakikinabang ng lahat na pinagkunan ng Kukulibi kasi dinaan mo sa ganung program. Yun nga, maganda tanong, bakit di maibigay nga sa amin? Ano bang hiwaga dyan? May pagnanakaw ba dyan hanggang sa ngayon? Di ba, 1 billion piso yun eh. Simple lang eh. Nagkakaroon kami ng pagdududa eh, na bakit hindi maibigay, amin naman yun. Kinuha sa amin yun. Saan nyo man lamang ng intercap na tuloy-tuloy, at sa kagyat yung presyo mismo ang pataasin. Kasi naintindihan ko yung mga mag-asakay na katulad ko eh, na doon lang, at yun ang kasanayan namin. Sa totoo lang, yun ang kasanayan namin. Hindi pa kami sanay maggawa ng mga finished product for export. Hindi kami maalam mag-export eh. Pero pag pinataas mo agad ang presyo, matutuwa ka gagamit sa gobyerno pag ano na ginawa nila. Sa kaming intercapping na yan. So nandun yung problema namin. Pangalawa, hindi pa namin ito maramdaman kagad. Pag-uusapan ka, maamiendahan pa yung batas. Eh kahit nga maamiendahan yung batas kung hindi makagad i-implement yung hindi magagalawin yung presyo ng Kopras, nakahol na, hindi agad maramdaman na magkasakaran yan sa buo. Nandun yung usapin na sentimento na mag-asaka kung nang tatawin natin sa baryo. Kailan tatas ang presyo ng Kopras na inuulit-ulit ko lagi kahit sa kanila. Yes po. Yes, sir. Tingin po ba natin, sir, kung ano po yung magiging tugon ng pamahalaan po kaugnay po dito, sir? Ano po ang mangyayari, no? Kung hindi pa po tayo mapagbibigyan, baka syempre nanganganib po tayo. Parte pa rin po yan ng food security po natin. Tama po. Tingin po ba natin, sir, yung mga coconut growers po natin, kung hindi po tututukan ng pamahalaan ito, tumigil na po sila sa pagiging coconut growers po. Yun nga nakaawa Una-una, kahit hindi ito matugunan kaagad ng ating pamahalaan, hindi nga kami titigil na pagkukopras Kasi tuloy-tuloy naman ang pagbunga ng kopras ng niyog Kung hindi namin koprasin yan, tutubo, at saka yun ang pangkabuhayan namin. Una-una yun ang pangkabuhayan namin, yung magkopras. Kaya obligado kami, kahit mababa ang presyo, masama nga lang ang loob namin. Yun yung kahit sa practical na pagkakabuhay sa kanayunan, kahit mababa ang presyo ng kopras, minsan nga pag mababa, hindi kami nagkokopras ngayaan namin tumubo Pero pagka kailangan namin, kukoprasin pa rin namin, sama lang ng loob namin. Yun, ayaw ko namang umabot doon sa yung panahon ni Marcos, di ba noong panahon ni Marcos, nagdagda siya ng Marcelo? Na magtakda ng Marcelo kasi nagkakaroon ng reaksyon ng mga tao, yun nga, magtanong ka lang ng bakit may insurance sa Kukulibi lang ng Kukulibang programo, agad magsususpect sila na ikaw ay rebelde o taong masama ang iyong iniisip. Kaya may Marcelo, may panghaharas. Ayaw ko na mabumalik ngayon yung ganyang sitwasyon. Pero kung titingnan mo yung baryo natin, yung mga mag-asaka natin, sumisigaw na sa hirap di ka billion piso nga ang pera namin, pero ba't di maibalik ng ayos? Ba't di malapaon na rin ating kabuhay ng mga mag-asaka? At ang totoo, sabi ko na, ang nakinabak ay mga crony ni Marcos mga kuhang ko. Yung mga Fortin Holding Company, yan ang mga nakinabak sa pera namin hindi naman kami mga mag-asaka Hindi nga maibalik sa amin ng ayos Nandun yung sentimento. Ulitin ko lang, obligado kami magkopras kahit mababa ang presyo dahil yun ang kailangan ng aming pamilya para mabuhay. Mapag-aral, mabigyan ng kahit hirap na hirap kami. Paulit-ulit namin sinasabi, obligado namin gawin yun para sa aming kinabukasan at sa kabuhayan. Yes po, Sir Edward. Sir Ed, yun, nabanggit niyo po ang apelyado po ng kuwang ko. Naging controversial po yan, kung babalikan po, dahil po sa mga allegation ng malaking bahagi ng pondo na napunta sa control po ng mga private corporation na may kaugnayan nga po sa kuwang ko. Sa halip po na direkta makinabang yung mga magsasaka. Hanggang ngayon, sir, ganun pa rin po ba yung epekto nito sa ating mga coconut growers until now, Sir Ed? Ganun pa rin po ngayon. Nandun pa rin po sa yung kasing kwentahan yan. Meron kasing 84% na naipanalo na ibabalik daw sa mga magsaka. 84% na 74 billion peso yan 74 million peso. So malaki-laki. Noong 2040, ay gano'n na nga, ay ilang taon na ngayon. So ngayon, ang malinaw niyan, pag sinabi natin mga kuhangko, hindi pa nawawala ang kapangyarihan ng mga kuhangko doon sa Fortin Holding Companies na kontrol nila. Ang dahilan, sila ang pinagkatiwalaan ng matandang Marcos para patakbuhin itong Kukulibi na ito sa negosyo ng mga kanya mga kroni. Nandun pa Ang katunayan, yung mga hindi pa, kumbaga,
Sabi nga noong una, i-sequester yung pag-aari ng mga ng gobyerno, hindi naman nagawa yan ngayon. Kaya yung usapin ng mga bangko na to, usapin ng mga kukulipe nito, nandyan pa rin yan, pero hindi nga mapakinabangan ng mag-asaka. Sa halimbawa, kung ba't mapakinabangan, halimbawa ang hindi ka makapangutang dyan, wala naman kaming kasanayan at pangkulater. Ang nakautang lamang dyan ay yung ding mga tao ng cronies at saka mayaman mag-asaka na namimili ng kupras ng babarat doon sa bangko na yun para ibili ng kupras sa amin saan yun ang pambabarat. Yun kung may kinabang hindi naman yung mga mag-asaka na talaga nagpo-kupras na hindi namin alam pakitunguhan yung mga policy na yun ng bangko Siyempre, yung pa rin mga cronies ang magmamaniobra niyan, hindi rin talaga yung mga mag-kupras. Yun ang maliwanag niyan. You've been invited po dito sa committee hearing on agriculture, Sir Ed, na pinangungunahan po ni Senator Kiko Pangilinan. Kamusta po? Satisfied po ba tayo sa mga kabuuan po ng naging usapin nitong committee hearing? Kaugnay po dito sa Coco Levy, Sir Ed. And kung meron pa pong kumbaga kailangang ayusin, what do you suggest para matutukan po ang coconut industry sa Pilipinas? Sige, may dalawang punto po. Una po, bagamat hindi pa masabing ito talagang buong tagumpay, pero nabuksan na. Nabuksan na ang usapin ng muling pag-uusap ng amyendahan ng batas sa Senado. Dahil nandiyan si Senator Kiko. Senator Kiko naman, nung una pa naman, siya na naming champion para nilaban yung aming batas sa Senado sa Congress. Siya na yung champion namin. Siya na rin yung tumulong sa amin na mapasok ang Malacanang mula sa Pagamarcha to Davao to Manila. Siya na rin yung tumulong sa amin dyan. At kahit to sa butuan, sa plenary, siya pa lang ang nagdala ng batas namin at bumuto lang dyan para sa mga mag-asaka. Yung dalawa lang ng Senador Kiko at saka Senador Risa Hontiveros. Yung nagpapanggap na kami ito, suportahan daw ng 99%, nakarami senador, nagboto ito daw sa hindi suportahan yung batas namin at kakampi ni Cynthia Villar. Kaya kakampi namin sa labanan sa Senado noong panahon na yung dalawa lang. Senador Kiko lamang, asasa senador, Jose Risa Hontiveros. Pangalawang punto, sa ngayon, dahil nabuksan na uli yan, gusto namin na maamyendahan, lalinawin, yung IRR nito dapat pumabor sa mga mag-asaka at yung Task Fund Committee dapat mayroong kinatawa na mag-asaka doon para alam namin kung saan napupunta yung pera namin at paano na-implement ito doon sa pag-amyenda ngayon. At pangatlo, ay sa pagbubukas na ito ng muling usapin, sana magtuloy-tuloy na hindi ningas-gugon lamang kasi kung ang pag-uusap ay paputol-putol, tuloy-tuloy naman pagkaubos ng pera, baka hindi man ako nang bibintang sa likod ng isipan ng mga tao ngayon sa usapin ng pananapi, baka wala na kami pera niyan Sa pag pinatagal ang tanong ko, bakit ka hindi maibalik? Nandun uli ako Bakit kailangan pang mag-amenda ulit? Samantala pwede simple naman na gawin nila. Meron naman Trust Fund Committee, ba't hindi maibalik sa mga mag-asaka na simple lang Supportahan agad yung presyo ng Copras, yung holat, hindi masaya na kami. Ba't di maibalik? Yun pa rin yung tanong ko ngayon, hanggang sa ngayon. Pero masaya pa rin kami at muli pinag-uusapan na yung usapin sa Coco Levy na yung 11524 na yan sa Senado. Bilang panghuli, sir, bago po natin tapusin itong usapin, may mga karagdagang mensahe, inaasahan po dito po sa pag-usad dahil nabuksan na nga po itong usapin po ng kumbaga Coco Levy Fund. May mga inaasahan po ba tayo kaugnay po dito sa progress ng usapin na ito, Sir Ed? Ang inaasahan ko dalawa. Dahil una-una, siyempre ang Senado natin ngayon ay medyo hindi pa natin medyo sabi nga ng iba ay magulo-gulo pa. Ang sa akin ay wag nang bitawan sa Senado yung muling pag-aminda sa batas na patungo sa interes ng mga mag-asaka sa niyogan. Yun, wag nang bitawan yun. Pangalawa, paggalawin mismo ng Committee on Agriculture, kung ito si Senator Kiko ang maging committee pa rin sa ngayon, kasi nagkaroon sila ng reshuffle paggalawin na rin yung PCA at saka yung ahensya na pinaglagaan ng pera, tiyakin yung pekinabang ng mga magsasaka sa ngalan mismo ng serbisyo. Yung intercapping, natural na yan Pero yung Copras ay dapat tugunan man lang at saka yung holnut, yung presyo nito at saka magagawang bukid, magsungkit sita, matugunan ka agad yun. Kasi may pera naman Ngayon, tingin namin hindi may hirap tugunan dahil meron namang mga kapitan ng barangay na pwedeng pagdaanan ng program. Kasi may mga opisina man ang PCA sa mga iba-ibang rehiyon at saka probinsya, tingin ko mararamdaman ka agad
huwag nang patagalin doon sa usapin na habang nag-aayos ka ng batas, matatali ka lang sa usapin ng intercropping, matatali ka lang doon sa usapin ng abono, matatali ka lang doon sa ibang pananim. Kung galawin mo kaagad yung presyo at saka yung yung whole nut at saka yung lakas paggawa ng mga magnaniyog yun dapat agad pataasin ng ating gobyerno Sa ngayon para yung malapire matikman man lang ng mga magsasaka. Ngayon, saka natin pasukin ng ating pamahalaan yung paggawa mismo na finished product na papaunlad rin yung bansa natin for export. Pag sobra-sobra na at pag nararamdaman na mismo ng mga magsasaka. At saka huwag na itali ang may kinabang lang nasa kooperatiba at saka nakaresto. Kahit di nakaresto, kahit hindi wala kooperatiba, padaanin mismo sa barangay yung maganda yung kay Lobredo noon yung balangkas niya na local coconut development center, economic community, paano paunlarin ito, nandun yung pamamaraan Kasi doon nila kinuha yun sa barangay Dito, ganun mo rin ibalik para sa makinabang. Yun naman ang tingin ko napakaganda noon. Kasi sa barangay naman, siyempre may kapitan. Nandun yung mamamayan mo. Di kilala mo kung sino magnaniyog. Hindi na kailangan agad na kooperatiba at saka nang magreso. Kita agad ng kapitan kung sino magnaniyog bakit kailangan pang magresto na uubusan naman ng pera? Yun ang proposal ko doon para agad maramdaman mismo ng mga magsasaka yung kanilang perang naipon mula sa pawis nila at naiingatan ng ating gobyerno ngayon. Dapat ibalik sa ganung pamamaraan So yun yung panawagan ko sa ating gobyerno.